aking po mga nanay at tatay, ang paalala lamang po mamaya sa ating pong paglabas. Antayin lamang po namin ang budihan ng ating po mga Yorm's staff kung ang role nila po ang siyang tatayo para isang sa iyo maayos, organisado ang may sistema paglabas nang sa iyo rin po ay hindi tayo magkakasisigan, magkakatulakan at lalipili po safe na makakauwi ang aking po mga nanay at tatay sa ating po venue. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal po nanay at tatay, kasama po natin ang tambalan muling na bibigay ng gloria at iwanan sa ating lungsod. Kaya naman po namin Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Tomayoso. Muli po sa aking po mga nanay at tatay, palinig nga po ng isang malakas na palakpakan dyan, Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Tomayoso. Sumanap ng ating dating Mayor Vito Atienza, isang broadcast journalist sa DTV at siya din ay isang government network at lahat-tigit ay nasa puso ang pagiging misyonaryo. Nagtapos ng kanyang pag-aaral bilang political science major in governance. Dahil sa pagmamahal at suportang ginagawa niya sa MYRC o ang tahanan ng kabataang walang masisinungan, pinangalan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina at ang kasalukuyang direktora ng kababaihan ng Maynila. Palakpakan po namin ang ating Yorme's Choice, ang liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Masaya po kami na makasama kayo lahat ngayon. Ako po si G. Atienza, ang bunsong anak ng dating Buting Mayor Vito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na binuo ng aking mga magulang 40 years ago. Tinitingnan ko po kayo at may mga mukha akong nakikilala na parte ng Kababaihan ng Maynila. Naaalala niyo po ba nung ito'y nag-uumpisa, may isang maliit at matabang bata na nasa likuran ng aking ina noon. Ako po yun. Hindi ko naman nakakalain, ako pala ang magpapatuloy ng mga nasimula nila. At kagaya rin po ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po yun? Tayo-tayo lang naman. Hindi ko po kayo isusunod. Sino ang mas gwapo? Si Kim o si Ali? Parang wala akong narinig na Kuya Kim. Hindi ko kayo isusunod kay Kuya Kim. Pero kagaya ko ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. Ngunit sa totoo lang, bata pa lang po ako, ang pangarap ko ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun na sa katuparan. Kaya ang pinangako ko sa Panginoon, kung saan man niya akong karerang dadalhin, bibit-bitin ko na lang puso ng misyonaryo doon. Kaya kung ako po ay naging isang broadcast journalist for 7 years, ginawa ko pong misyon na kunin ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan
naman sa laylayan ng lipunan at ginamit ang aking boses para sila ay marinig ng gobyerno. Ngunit, pag-ikot ko dito sa inyong distrito, nakita ko, hindi pala kailangan lumayo. Dahil ang ating mga kababayan na meron hinaing na alam naman natin kaya na matustusan o matulungan ng gobyerno, minsan nasa distrito niyo, minsan nasa barangay niyo, minsan na kayo mismo yun. Kung meron ako isang bagay na nakatunan sa aking trabaho, kahit ano pala ang iiyak natin lahat, kahit pasumigaw tayo, kung ang gobyerno ay hindi po marunong makinig sa tao, ika nga ni Yorme, nga pa rin para lahat. Kaya nung tinanong ako ni Yorme kung maaari niya maging katabang bilang vice-alcalde, ang inisip ko, imbis na maging boses, may magagawa na rin ako. Pero bago ko ibigay ang aking oo kay Yorme, pinag-aralan ko muna kung pareho kami ng puso. Dahil bilang isang broadcast journalist, meron po akong mga sektor ng lipunan na tinayuan, ipinaglaban hanggang patayan para sila ay marinig. Pero bago yun, alam ko dito sa inyong distrito, ang tawag niyo sa aking ama ay Bulan Lalaki. Kahit naman kanti-kantihan ang lahat ng mga kapatid ko, hindi po ako natitina. Ayan, kagaya ni nanay, tingnan niyo suot niya, floral t-shirt. Kagaya ng aking ama. Galing pa yung dati, matagal na po yan na. Ay, babay lang po yun. Dahil nalaman ko, pinagplanuhan po nila ako. Nalaman ko na inihahanda na nila ang polo shirt na ipapasuot daw po sa akin. Dahil naaalala nyo, nung si Ali nangangampanya, naka-floral polo shirt po siya, inunahan ko sila. Kaya kinabukasan, may malaking bulaklak na po ang aking likuan. Eh, nilapagkigaw ko sila, pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Bunso ko kasi ako, kaya hindi sila nagagalit sa akin. Pero alam nyo, kaya makulay na bulaklak ang aking pinili dahil naniniwala po ako sa pagiging inklusibo. Di ba sabi ng Panginoon, lahat tayo bantay-bantay sa Kanya. Tama po ba ako? Ngunit ang realidad, may mga sipol pong napag-iiwanan. Minsan hindi mo patas ang panlaban ng lahat. At dahil doon ang mga sipol na yun ay aking pinayuan at pinagaman na ang kanilang boses ay marinig. Ang unang sipol po na yan ay ang mga senior citizens. Taas po ang kamay ng mga senior citizens. Ay, dito ba? Ano ito lang tatay? Nagulat ako. Dahil akala ko pagpasok namin ni Yorme, mga teenagers lamang kayo. Pero alam niyo, importante mo sa akin na kayo ay may paglaban. Kayo ay makaramdam ng pagmamahal mula sa gobyerno. Dahil noong panahon na kayo malakas, kami mga bata pa, inalagaan at nilahan kami. Ngayon na palitan na ang mga kami na malakas, kami naman dapat ang magmahal at magtanggol sa inyong lahat dito. Tinignan ko po ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila. Tinignan ko kung inalagaan niya at ninahan niya kayo. At nakita ko, alagang parlor kayo kay Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila. Ika nga niya, spoiled daw ang mga lolo at lola. Naramdaman niyo po ba yun? At nakita ko rin na mahal na mahal niyo si Yorme. Tama po ba ako? Dahil ngayon ko ako nakita na senior citizen na hindi naglalakad ng 10 taon at naka-wheelchair. At nung makita kami ni Yorme, biglang tumayo at tumalon at sigaw na, bumalik ka na! At alaman rin namin, kayo rin mismo ang natatanggol kay Yorme pag meron mga parada na
dalawang anak. Naaalala niyo rin po ba ang unang pagbibigay ng limang atensyon sa inyo? Lahat po yan nung panahon na si Jorge ay alcalde ng Maynila. At dahil doon sinabi ko na, intindihan ko na, bakit tinuturing ka parang anak ng mga lolo at lola. At dahil doon, sabi ko, tama, dahil pareho tayo na first love ang aming mga lolo at lola. Ang pangalawang sektor na aking tinayaan, dahil hindi ko alam kung alam niyo, ngunit meron po kami dalawang bata na ilang po nung sila ay bata pa, mula sa Home for the Angels. Ito po ay tinayo ng aking mga magulang halos 30 years ago. Walang may gusto kumuha sa kanila dahil pareho po sila may kapansanan at ngayon po sila ay aking mga kapatid na. Nakita ko ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga kapatid na may kapansanan. Lalo-lalo na kung ikaw ay senior citizen. At para sa akin, dapat ang mga kapatid natin ay kapansanan at senior citizens mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho pa rin. Tinignan ko ginawa ni Yorme nung siya ay alcalde ng Maynila at nakita ko, dahil po sa Job Inclusivity Act, maaari po magtrabaho ang mga kapatid natin may kapansanan at senior citizens. Alam niyo po ba yun? Maaari po magtrabaho dahil iba po na yung batas na yun. Pero alam niyo, para sa akin lang naman, hindi naman porket kayo ay senior citizen o PWD, hindi nyo na kailangan ng suporta mula sa gobyerno pagdating sa otoridad. Dahil alam ko hanggang ngayon, kahit na kayo ay senior citizen, marami sa inyo ay nakikipagsapalaran na rin. At dapat kayo ay makaramdam ng totoong pagmamahal at pagkawala mula sa gobyerno. Ang pangatlong sektor na aking tinayuan, kung si Yorme ay batang tundo, si Chia Tienza po ay batang bukid. Walang po talagang pagdating na ako ay naging kolehiyo 25 years ago. Dahil ang akala ko ng iba, 25 years old lang po ako. Kailangan ko daw maghanap ng trabaho dahil ako ang magbabayad ng tuition fee ko. Hindi na daw niya ako susuportahan. Tandaan niyo, alcalde po siya ng Manila. Kailangan ko maghanap ng trabaho. Buti na lang at ako ay tinanggap ng ABS-CBN. Naging artista ko ako na. Kilala niyo po ba si Jaime Evangelista? Kasabayan ko po yun. Ngunit si Jaime Evangelista, sumikat. Si Chia Tienza, hindi po sumikat. Pero okay lang. Iba rin bumatas ang panlaban nila. At dahil doon sila ko itinayuan, dahil para sa akin, dapat pantay-pantay na oportunidad para sa lahat. Tinignan ko ang ginawa ni Yorme para sa mga kabayan natin mula sa LGBTQ+ community. At nakita ko, minahal din sila. May grupo nga po siyang Black Sheets of Manila. Kaya nung nakita ko na lahat ng mga sektor na aking pinagtanggol, minahal niya kung siya ay alcalde. Ang inisip ko, nahanap ko na yata ang soulmate ko sa public service. At dahil doon, binigay ko po ang aking matamis na oo. Sabi ko, papayag ako maging busy alcalde mo. Pero kailangan mo muna sagutin ang katanungan ko. Sabi ko sa lahat-lahat na pwede mo naman pinili busy alcalde. Ang dami po may gusto mag-apply. Ang dami po may gusto tumulong at suporta kayo eh. Pero naman, kahit sino ang anak mo dito, pag ginanong mo, papayag eh. Ay, dahil. Pag ginanong kayo niyo, may kung pwede kayo maging busy alcalde, papayag po ba kayo? Tignan niyo, si tatay ko, payo nga, ako nag-isip pa.